Araw ng Huwebes para bukas sa pagdarasal ng Santo Rosario ng Misteryo ng Liwanag. Sa ikadalawampu linggo sa karaniwang panahon. At tungkol sa mga pagbasa at ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules upang gunitain natin ang santong ating ipinagdiriwang na si San Bernardo, isang abot sa kanyang buhay bilang monghe o hermit na nagpapaalaala upang ang inyong lingkod ay maalaala ang Diyos sa nananapit kong pagsunod sa kanyang kalooban ng may kababaang loob upang ialay ang buhay at mamuhay ng isang monghe o hermit at upang ipagtayo ang Diyos ng dalanginan sa Kapangan, Benguet. Ngayong buwan ng Setyembre 2025, bago ang kaarawan ng Inang Birheng Maria sa ikawalo ng Setyembre sa kasalukuyang taon. At ngayong matatapos na ang 12 araw ng pasasalamat sa pagdiriwang ng inyong lingkod ng banal na misa na nagsimula ng ika-11 ng Agosto hanggang ika-22 ng Agosto 2025 sa kapistahan ng Ina ng Diyos na si Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa. Sa makatuwid, sa tulong at gabay ng Inang Birheng Maria, simula pa noong ika-24 ng Hunyo, 1981 hanggang makarating ng Roma, Italia ang inyong lingkod sa pangangalaga ng Sons of Holy Mary Immaculate, a Pontifical Religious Congregation ng SHMI Fathers, at sa kasalukuyan sa tulong ng Ina ng Grasya, ang manatili at permanenteng mamuhay bilang monghe or hermit sa Kapangan, Benguet sa itatayo na Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained na isa sa mga benepisyaryo ng International Concert of Love Tour 2025 with a cause upang bumisita pastoral sa 12 bansa na pinili ng Diyos bilang tagapaghatid ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ngayong taon ng dakilang jubileo ng pag-asa. Bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng banal na misa, ang panalangin at pamamagitan ng santo na ating ipinagdiriwang ngayong araw na si San Bernardino o Bernard Abot para sa September, October at November ngayong taon 2025 ng pagbisita sa ika-12 bansa sa 12 bansa
upang maghatid sa pamamagitan ng Solemn Major Concert at mag-alay ng mga awitin para sa mabuting balita sa bagong milenyo ang ating pagpasok sa ika-21 siglo, kung saan sa panahon ng ating santong gunugunita ngayon na si San Bernardo Abot, sa kapanahunan nila noon ng ika-12 siglo sa Europa. Gayon na lamang sa ating bagong milenya ng dakilang jubileo 2,000 ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tungkol sa bagong tipan ng Diyos sa mundo sa loob ng Eukaristiya bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na may kasamang propesiya taon 2022 ng tungkol sa hinirang o pinili ng Diyos bilang isang lehitimong pinakamataas na leader ng bansang Pilipinas. Bilang ating sandigan noong ika-9 ng Mayo 2022 tungkol sa pambansa at lokal na halalan sa Pilipinas. Ayon sa saligang batas ng tungkol sa mga batas at grasya ng pagliligtas ng Diyos ng bagong ebanghelisasyon sa pamamagitan ng edukasyon. Dahil sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa kahapon at pagpapaalaala bilang pagbabalik-tanaw bakit napakahalaga ng pagpapalit ng 1986 at 1987 na saligang batas or Philippine Constitution pagkatapos ng dakilang jubileo 2,000 sa pagpasok ng bagong milenyo ng ika-21 siglo. Pagkat sa ating pagdiriwang ngayon ang kapanganakan ng Ama ng Wikang Pambansa bilang si dating Pangulong Manuel L. Quezon ay nahalal na Pangulo sa ilalim ng 1935 Constitution, kung bakit may mahalagang probisyon sa saligang batas or Philippine Constitution na kailangan nating bigyang katuparan at ang bigyan ng tamang kahulugan ang mga batas sa tamang interpretasyon, lalo tungkol sa impeachment trials na siyang pinakamahalaga pa naman sa check and balance sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. At ang tunay na may sole power lamang upang maganap at umusad ang impeachment trial sa bansa ayon sa batas ay ang ibinigay ng ating konstitusyon sa ating Kongreso. Kung noon, sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ay nakausad ang bansa sa impeachment trials ni dating Chief Justice Renato Corona dahil sa gusto talaga ng Pangulo na si Noynoy Aquino noon na maalis sa pwesto ang dating Chief Justice ng Korte Suprema. Ngayon ay nabago ang ihip ng hangin kung saan namagitan ang Korte Suprema sa impeachment trials ni VP Sara sa ginawa ng ating mga mababang
kapulungan ng Kongreso. At itinuring pa nga ang impeachment trials ng Kongreso tungkol kay BP Sara na unconstitutional ayon sa ating mga nasa hedikatura ng Korte Suprema, para hindi matuloy ang impeachment trials kung kaya't ang Senado ay umaksyon bilang impeachment court para ilagay ang impeachment trials sa archive upang pansamantalang itigil na muna ang paglilitis ng tungkol sa impeachment trials ng ating ikalawang Pangulo na si BP Sara. Maihahalin tulad ito para sa pagkukumpara ang impeachment trials na ayon sa batas ngayong ika-21 ng Agosto bukas sa pagpaslang sa ating dating senador na si Ninoy Aquino, kung saan nang dahil sa politika at ng planong pabagsakin ang dating Pangulong Marcos Sr. noon, kung kaya't hindi siya pwedeng ihanay sa tunay na mga bayani ng bansa sa pagsakop ng mga dayuhan sa ating bansang Pilipinas, sa tunay na espiritu ng kabayanihan para sa bansa. O kaya sa tinuguraan nating People Power Revolution na naganap ng ikalawang beses noong EDSA 1 ng 1986 at EDSA 2 ng 2001, na ang parehong naalis sa pwesto na pwersahang tinanggal ng walang tamang proseso ng batas ayon sa ating saligang batas, kung saan naranasan din natin ang hindi natuloy na impeachment trials ng dating Pangulong Estrada dahil sa mas madali ang mag-People Power Revolution. Kung bakit? Dahil sa nag-walk out noon si Senadora Legarda sa dinidinig na impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, kaya para sa tunay na kahulugan ng espiritu ng batas ay kailangang matuto na tayo upang igalang ang mga nahalal na lehitimong pinakamataas na lider ng bansa ayon sa saligang batas at sa ating Commission on Elections, at bakit may impeachment trials para sa tamang proseso sa naganap na pambansa at lokal na halalan na dapat igalang ng ayon sa saligang batas para sa kapayapaan at kaayusan ng isang bansa. Bilang pagtatapos sa pagdiriwang natin ng wikang pambansa, tunay na dahil sa proklamasyon 1041 taon 1977 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa paggunita ng ika-100 taon ng kalayaan ng Pilipinas at sa pagkilala sa mahalagang tungkuling ginampanan ng wika sa himagsikan ng taon 1876 tungo sa pagkakamit ng kasarinlan, kung bakit ayon sa proklamasyong ito ay nagpalawak ng pagdiriwang ng pambansang wika mula sa 1 linggo tungo sa 1 buwang pagdiriwang. Taunang pagdiriwang tuwing Agosto ng ika-1 hanggang
ika-31 bilang buwan ng wikang pambansa. Dahil na rin ang Agosto ang siyang buwan ng kapanganakan ni Pangulong Manuel L. Quezon na siyang ama ng wikang pambansa. Kailangan talagang buhayin at ipagpatuloy ang wikang pambansa ng pagdiriwang taon-taon at saan man dako ng mundo mapadpad. Ang panatang magsikap na maging tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Na hamon ng ating bagong Pilipinas ng ika-21 siglo ng bagong milenyo. Amen.